Gael! Ay, salamat naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. Alexis, paumanhin ko ngayon lang ako dumating. Masyado lang kasi kaming abala para sa darating na pista sa aming baryo. Kaya nga hindi rin ako pwedeng magtagal dito para samahan ka. Ang mabuti pa umuwi ka na lang muna. Madilim na, kaya delikado na rito sa gubat. Pangako, babawi ako. Magkita na lang tayo ulit pagkatapos ng magaganap na duyog. Duyog? Yung eclipse. Fiesta pala sa inyo. Hindi mo man lang ba ako iimbitahin, Gael? Sa tagal nating magkaibigan, minsan hindi mo pa ako inayang bumisita sa inyo eh. O baka naman kahit ikaw, nahihiyaring ipakilala ako bilang kaibigan mo. Yan ba ang dahilan kaya mo ako tinawag? May ginawa na naman ba sa'yo mga taong yon? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Isang hiling mo lang. Lahat sila parurusahan ko. Hindi. Gusto ko lang talaga makifiesta sa inyo, pero kalimutan mo lang sinabi ko. Hindi na lang ako Sige, pumapayag na akong isama ka. Gagawin ko yan upang mapatunayan kong totoo mo kong kaibigan Alexis. Pero sa isang kondisyon, kailangan ihanda mo ang sarili mo sa lahat ng pwede mong matuklasan pagdating mo doon. Tungkol sa lihim na tinatago ng aming baryo. Naranasan niyo na bang magkaroon ng karibal sa taong minamahal niyo? E paano kung yung karibal mo, hindi naman normal na tao? Ipaglalaban mo pa rin ba ang pagmamahal mo? O pagandahan po kayo ng sagot sa comment section ha, at lahat ng yan babasahin ko oras na mapili ni Sir Jupiter ang kwento kong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po ako bilang Migo, hindi ko po tunay na pangalan. Ang kwento nga po palang ito na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang karanasan na alam kong marami ang mapapaisip kung talaga bang may katotohanan o isang katang-isip lang. Pero para po sa akin at sa mga taong mismong nakaranas nito, lahat ng ito ay totoo. Kaya kung gusto niyong malaman ang buong kwento, pakinggan po ninyo hanggang dulo. Magsisimula ang lahat sa dalagang itago na lang din natin sa pangalang Alexis. Ang nag-iisang kapatid ng matalik na kaibigan ko na ang pangalan ay Bong. Oh, Kuya Bong, aalis kayo? Saan ang punta nyo? Eto na pala siya, pare. Sus, Alexis, saan ka ba galing Nagpasaba na ako dito kay Migo para hanapin ka. Ha? Bakit naman? Doon lang naman ako nagpunta sa... Teka. Bakit ba parang natataranta kayo? May nangyari ba? Huwag ka nang magmangmangan pa, Alexis. Alam namin kung anong nangyari sa'yo dun sa palengke kanina. Pinuntahan ka na naman ng grupo ni Estela, no? May ginawa na namang masama sa'yo ang mga yon? Kuya, paano mo? Sinabi sa akin ni Mang Nestor, Alexis. Nagpunta kasi ako doon kanina para sana sunduin ka. Pero hindi na kita inabutan. Umalis ka na raw nang hinaras ka ng babaeng yon. Naalaga ni Satanas. Wala lang yun. Ayos lang naman ako. Ayos? Alexis, hindi na ayos to. Gaano ka na ba katagal hinaharas ng mga yon, Bakit ba nila ginagawa to sa'yo? Pupuntahan ko si Mrs. Gonzaga. Kakausapin ko siya at isusumbong ko ang ginagawa sa'yo ng anak niya. Kuya, wag. Huwag mong gawin yan. Alam mo namang napakalaki ng pagkakautang natin sa kanila eh. Baka mamaya tuluyan ka na nilang ipakulong o baka kunin pa nila sa atin tong bukid kapag ginawa mo yun. Teka, yun ba? Yun ba ang dahilan kaya inahayaan mong api-apihin ka nila, Alexis? Nagsalubong ang kilay namin pareho ni Bong nang mag-iwas ng tingin sa amin si Alexis. Inayos niya pa ang pagkakasuot ng makapal niyang salamin. Pagkatapos ay yumuko siya para itago sa amin ang mukha niya. Nang mga sandaling yun, di ko mapigilang makaramdam ng galit. Isinangla kasi ni Bong ang lupa nila sa pamilya ni Stella nung magkasakit ang kanilang ama na kalaunan ay binawian din naman ng buhay. Simula noon, nalubog na sa malaking pagkakautang ang magkapatid at hanggang ng mga panahong yun, hirap na hirap pa rin silang magbayad. Lalo na at hindi rin naman kalakihan ang kinikita nila sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay sa palengke. Kaya ayon,
Walang ibang magawa si Alexis kundi ang tanggapin na lang ang pang-aapi sa kanya. Kuya, hindi naman nila ako inaapi. May ipinagagawa lang kasi sa akin si Stella. Pero hindi ko naibigay sa kanya yon sa araw na pinag-usapan namin kaya nagalit siya. Kaya sinampal at ipinayakin niya doon sa palengke. Migo, hindi naman malakas yung... Alexis, hindi dahilan ang pagkakautang niya sa kanila para ganyanin kanya. Wala naman kaming magagawa, Migo eh. Malaki ang utang namin sa kanila at ayokong gamitin nila yon para kunin sa amin tong bukid. Ayokong mawala to, Migo. Ito na lang ang iniwan sa amin ni nanay at tatay. Buisit. Kasalanan ko to eh. Kung malaki sana ang kinikita ko, eh di sana hindi ka na nahihirapan ng ganyan. Dapat talaga noon pa ako sumampa ng barko. Wala kang kasalanan, kuya. Hindi mo kasalanan nagkasakit si tatay. Kaya nasira ang mga plano mo sa buhay. Isa pa, akong humiling sa'yo na wag mo akong iwang mag-isa. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ang sarili mo. Kuya, maniwala ka sa akin, ayos lang ako. Balang araw, makakabayad din tayo sa kanila. At matitigil din tong paghihirap natin. Niyakap pa ni Alexis ang kuya niya para siguraduhin dito na hindi naman siya naapektuhan sa ginawa ni Stella. Pagkatapos ay nagpaalam na siya at dumiretso sa kwarto niya. Ako naman noon, naiwang nakatayo at nakakuyom ang kamao dahil sa inis na wala man lang akong magawa noon para tulungan sila sa kanilang sitwasyon. Magkaibigan kami ni Bong simula pa lang nung bata kami. Hindi na iba ang turing ko sa kanila kaya apektado rin ako sa anumang nangyayari sa kanilang dalawa. Lalo na't matagal na rin akong may itinatagong pagtingin kay Alexis. Nakikita mo na pare. Ganyan siya palagi. Ayaw niyang maging pabigat kaya kinikimkim niyang lahat ng pang-aapi ng pamilyang yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko para protektahan siya. Pare, naiintindihan ko kung gaano kahirap ang sitwasyon niyo ngayon. Kaya nga naisip ko kung gusto mo, gamitin niyo kaya muna yung ipon ko. Anong ipon? Yung pera ko sa bangko. Yung matagal ko nang itinatabi para sana sa ipapatayo kong talyas sa bayan. Kunin mo muna yon. Ipambayad yun ng buo kina Mrs. Gonzaga para matapos na tong kalbaryo nyo. Lalo na yung pangharas si Stella kay Alexis. Sira ka ba? Matagal mong pinag-ipunan yon. Ilang taong kang nagkumpuni ng mga sirang sasakyan at tumanggap ng kung ano-anong racket para lang mabuo yung kapital na yon? Pangarap mong makapagpatayo ng sarili mong negosyo nang hindi umaasa sa pera ng pamilya mo, di ba? Tapos ibibigay mo lang sa amin para pambayad ng utang? Hindi ko nang pwedeng panoorin na lang kayong nahihirapan ng ganito. Lalo na't nasasaktan ng pisikal si Alexis. Pwede naman ako mag-ipon ulit, pare. Kayang-kaya kong idili yung pagbubukas ng negosyo ko. Ang mahalaga, mabawi niyo yung bukid at hindi na kayo guluhin ni na Estela. Hindi, Migo. Salamat. Pero hindi ko tatanggapin yan. Masyadong malaki yung isasakripisyo mo para sa amin. Hindi ko pwedeng idili ang mga pangarap mo para sa sarili mo. Dahil sa mga problema namin, hanap ako ng ibang paraan. Anong ibang paraan, Bong? Wala na kayong mautangan dito sa baryo. Alam nating dalawa, natakot ang mga tao rito na banggay ng pamilya ni Estela. Paano kayo makakabangon? Sasampa na lang talaga ako ng barko. Wala na akong ibang nakikitang malaking pagkakaitaan, kundi yun lang. Seryoso ka ba dyan? Aalis ka ng Pilipinas? Paano si Alexis? Wala siyang ibang kasama dito kapag umalis ka. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo, pare. Sa'yo ko siya ihabilin habang nasa barko ako. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw lang. Alam ko namang matanda na si Alexis. 23 anyos na siya. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-alala ng sobra sa kanya. Wala siyang ibang kaibigan dito, pare. Ramdam ko ang bigat ng dinadala ni Bong ng mga sandaling yun. Totoo ang sinabi niya. Bata pa lang kasi si Alexis, masyado na siyang mahihain. Mas gusto niyang magkulong sa kwarto o kaya ay magpunta na mag-isa sa gubat at doon tumambay, kaysa makihalubilo sa ibang mga bata sa baryo namin. Dahil sa pagiging tahimik at sa kanyang mga mata na kailangan pang suportahan ng makapal na salamin, naging paborito siyang katuwaan ng mga mapang-asar na bata noon.
hanggang sa lumaki siya, dinala niya ang tromang yun. Bata pa lang yan, lagi lang nabubuli. Kaya hanggang ngayon, mababa pa rin ang tingin niya sa sarili niya. Iniisip kasi palagi ni Alexis na hindi siya maganda. Di kagaya ng ibang mga kaedad niyang babae dito sa atin. Na kesyo, manang daw siyang manamit. Malabo ang mata. Walang kwentang kausap. Ay, Hindi naman totoo yan, pare. Para sa akin, napakabait at napakatalino ng kapatid mo. Kung alam niya lang kung gaano siya kaganda sa paningin ko. teka nga. Tatanungin kita ng diretso. At gusto ko, sumagot ka ng totoo ha? Huwag ka lang magpaligoy-ligoy. Ano yun? Bakit ganyan kung makatingin ka bigla sa akin? Umamin ka pare. Hanggang ngayon ba, may gusto ka pa rin sa kapatid ko? Ha? Huwag ka lang magsinungaling pare. Kilala kita. Oo pare. Hindi naman nawala o nagbago yun eh. Kahit nung umalis ako papunta sa ibang lugar para magtrabaho, siya pa rin ang gusto ko. Hindi ko lang siya mapormahan kasi wala pa ako may offer sa kanya ngayon. Wala pa kasi ako napapatunayan eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya ganyan ka na lang mag-alala sa kanya no. Kaya handa mong isuko yung ipon mo para sa talyer mong nang ganun-ganun na lang. Totoo yun, Bong. Bata pa lang naman tayo, alam mo na yun. Ang akala ko kasi noon, dala lang ng pagiging bata nating dalawa yung pagkagusto mo sa kapatid ko. Kumbaga'y puppy love lang. Kahit na 6 na taon din ang tanda mo sa kanya. Akala ko, kapag lumaki na tayo at nakakilala ka ng magandang babae, mawawala rin yung nararamdaman mo para kay Alexis. Hindi nangyari yun. Si Alexis lang talagang gusto ko hanggang ngayon. Wala naman akong ibang nakitang mas higit pa sa kanya. Kaya gagawin ko lahat para lang makitang maayos siya. Sa bagay, kung sakali mang magkanobyo yung kapatid ko, boto naman ako sa'yo ng buong buo. Alam ko namang hindi ka maloko sa babae. Hindi ka tulad ng ibang mga lalaki dyan. Doon pa lang, kay Alexis na talaga nakatun ang atensyon mo. Sigurado akong hindi mo siya sasaktan. Ay, kung hindi ka lang siguro umalis dito sa lugar natin ng ilang taon, baka ngayon, kayo na. Wala eh. Kinailangan ko magtrabaho para magkapera ako ng sarili ko. Ayoko kasing kinokontrol ni mama at papa ang buhay ko. Pero pare, kung sakaling maging kami, hindi ko papabayaan si Alexis. Sinisigurado ko sa'yo na aalagaan ko siya at gagawing prinsesa. Nagpaplano ka na kaagad dyan. Umamin ka muna sa kapatid ko. Torpe ka eh. Matagal na rin talaga akong may nararamdaman para kay Alexis at lingid sa kaalaman ng nakararami. Ang nararamdaman kong yon ang isa sa mga pinag-ugatan kung bakit gano'n na lang ang galit at inggit ni Stella sa kanya. Hindi man sinasadya, naging dahilan ako ng lalong pag-iinit ng dugo ng babaeng yun kay Alexis. Paano hindi magagalit si Stella eh? Ginawa mo siyang kahiyahiya nung tumanggi kang magpakasal sa kanya. Tandang-tanda ko pa nga. Buong baryo yata natin alam na ipapakasal kayo ng mga magulang niyo. Ipinilit ko talagang huwag mangyari ang kasal na yon. Dahil ayoko sa kanya. At alam ni Stella na si Alexis ang dahilan ng pagtanggi ko. Kaya hanggang ngayon, dala-dala niya yung galit. Hindi ko lang talaga inaasahang gagamitin niya yung utang niyo para gantihan si Alexis. Pero teka, saan kaya nanggana ang kapatid mo at ginabi na siya? Saan pa ba yung pupunta? Sigurado ako, doon na naman yun umistambay sa gubat. Doon naman madalas nagtatago yun kapag masama ang loob niya. O kaya kapag may nangaaway sa kanya. Sa gubat? Bong, hanggang ngayon ba? Naniniwala pa rin si Alexis sa toong nag-i-exist yung matalik na kaibigan daw niyang si Gael? Yung sinasabi niyang prinsipe ng mga engkanto? Na nakatira sa loob ng gubat? Oo, amigo. Pakiramdam ko, naniniwala pa rin siya doon. Sa tuwing malungkot siya, si Gael daw ang kinakausap niya. Gusto ko nga siya na siyang ipatingin sa espesyalista eh. Tinalakayan niya ng pag-iisip na may kaibigan siyang ganun. Di ba nga, selos na selos ka pa doon nung bata pa tayo? Nagkasar ka pa talaga, ha? Bong, hindi na normal yun eh. 23 anyos na siya ngayon. Hindi na siya bata para maniwala sa mga engkanto.
Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ko nang muli kong marinig ang pangalang Gael. Noong mga bata pa kami, madalas kong makitang kinakausap ni Alexis ang sarili niya sa ilalim ng malaking puno malapit sa gubat. Kapag tinatanong ko siya kung sino ang kausap niya, nakangiti niyang sasabihin na si Gael daw, ang kaibigan niyang may mahahabang tenga na hindi ko naman nakikita. Noon inakala kong paraan niya lang yun para makatakas sa kalungkutan. Pero hanggang ngayon pala, dala niya pa rin ang kaisipang yun. Kailangan na talaga siyang matulungan ng Dr. Bong. Baka lalo lang lumala yung kondisyon niya kapag sumampa ka na ng barko at naiwan siyang mag-isa dito. Yun nga rin ang ipinag-aalala ko araw-araw eh. Gustuin ko man siyang ipatingin sa doktor sa bayan. Wala rin naman akong sapat na pera para doon. Mahal magpa-check up sa mga espesyalista. At talong mahal yung mga pwedeng i-resetang gamot sa kanya. Ako nang bahala doon pare. Huwag mo na intindihan ang gastos. Sasagutin ko na lahat ng kailangan niya para makapagpatingin. Nakakaya noon pare. Bong, huwag kang mag-alala. Mas mura naman ang bayad sa doktor kaysa sa utang niyo kina Estela. Kaya ipasagot mo na to sa akin. Total, tinanggihan mo naman na yung ipinapahiram ko sa'yo eh. Pupunta ako sa bayan sa susunod na araw. Magtatanong-tanong ako sa mga klinik doon. Hahanap ako ng pinakamagaling na espesyalista para makatulong kay Alexis. Ako nang bahala. Maraming salamat talaga, Bigo. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi ng kapatid ko sa lahat ng ginagawa mo. Utang na loob ko sa iyo to pare. Ganun na nga ang ginawa ko. Makalipas ang 2 araw, maaga akong bumiyahe papuntang bayan para lang maghanap ng klinika na tumatanggap ng mga kaso tulad ng kay Alexis. Nakahanap ako ng isang magaling na doktor at agad akong kumuha ng schedule para sa kanya. Pagbalik ko sa baryo, dumiretso agad ako sa bahay ni Bong para ibalita sa kanya na pwede na naming dalhin ang kapatid niya sa doktor. Pero pagdating ko doon, naabutan kong nagmamadali si Bong. Bong! Pare! Nakahanap na ko ng espesyalista para kay Alexis. Nakapagpa-schedule na rin ako. Kailangan na lang nating makausap ang kapatid mo. Mabutin pare. Salamat talaga sa iyo ha. Kaso, palis din kasi ako ngayon eh. Papunta ako ngayon sa Kapitolyo. Kapitolyo? Anong gagawin mo doon? Nag-aasikaso ng mga requirements para sa pagsampa ko sa barko. Nakausap ko na kasi yung nag-aalok sa akin magsiman noon. Available pa rin daw ang trabaho at kailangan nila ng tao agad. Kaya tinanggap ko na. Huwag mo na lang sanang banggitin kay Alexis ang tungkol dito ha. Hindi ko pa kasi nasasabi sa kanya. Sige pare. Pero kailangan mo ba ng tulong sa pag-aasikaso doon? Pwede kitang samahan. Naku, wag na amigo. Kaya ko na to. Ang mas kailangan ko ngayon, ikaw muna ang kumausap kay Alexis tungkol sa doktor na nahanap mo. Sigurado maiintindihan niya yan kapag ikaw ang nagpaliwanag maayos. Nandyan lang siya sa kwarto niya kanina pa. Sige na, mauna na ako. Baka mauli pa ako eh. Sige. Mag-ingat ka sa biyahe pare. Balitaan mo ako agad kapag nakauwi ka na. Pag-alis ni Bong, naiwan akong nakatayo sa salas nila. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang humakbang palapit sa pinto ng kwarto ni Alexis. Hindi ko pa lubos na alam kung paano ko bubuksan ang paksa tungkol sa pagpapatingin niya sa doktor nang hindi siya nagagalit o na-offend. Mahirap kasing basagin ang isang paniniwalang matagal na niyang pinanghahawakan simula pa noong bata pa siya. Alexis! Ako to, si Migo. Pwede pa tayo mag-usap sandali. Yung nga palang kuya Bong mo, umalis muna papuntang Kapitolyo. May aasikasuhin lang daw siya sandali. Bukas yan, Migo. Pasok ka na lang. Hindi naman yan nakakandado. Alexis, may gusto sana akong i-discuss sa'yo tungkol sa... Teka, anong ginagawa mo? Bakit mukhang nag-iimpake ka yata? Hindi, Migo. Nag-aayos lang talaga ako ng aparador ko. Masyado na kasing magulo eh. Inilalagay ko lang yung ibang hindi ko na sinusot dito sa bag para lumuwag yung loob. Ganun ba? Akala ko kung saan ka napupunta at maglalayas ka na eh. Muntik na akong kabando na. Sira, bakit naman ako maglalayas? Teka, ano nga pala yung sasabihin mo?
May napag-usapan kasi kami ni Bong nung isang gabi. Pagkatapos ng nangyari sa'yo sa palengke. Tungkol sa'yo to, Alexis. Sa kapakanan at kalusugan mo. Habang nagsasalita ako, napansin kong dahan-dahang nawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Alexis. Tumigil siya sa pagtutupi ng mga damit niya at seryosong tumingin sa akin. Ang mga mata niyang madalas na umiiwas ay dumiretso ng titig sa mga mata ko na parabang sinusuri kung ano ang lalabas sa bibig ko. Tungkol sa akin? Ano naman yun? Kung tungkol na naman to sa ginawa ni na Stella sa akin sa palengke. Sinabi ko na sa inyo ni Kuya, di ba? Ayos lang ako. Nakapagpahinga na ako at kaya ko ng sarili ko. Hindi ito tungkol kina Estela, Alexis. Tungkol ito sa mga pinapaniwalaan mo sa loob ng maraming taon. Sa mga kinakausap mo kapag nagpupunta ka ng mag-isa doon sa gubat. Ano bang ibig mong sabihin? Nag-aalala kasi kami ni Bong sa'yo eh. 23 anyos ka na, Alexis. Matanda ka na. Hindi na normal na hanggang ngayon, sa edad mong yan, may imaginary friend ka pa rin. Ito rin kasi ang isa sa dahilan kung bakit madalas kang mabuli at pagtawanan ng mga tao rito sa baryo. Imaginary friend? Sandali. Hindi naman imaginary si Gael. Hindi ko siya iniimbento lang, Migo. Alexis, pakinggan mo ako. Nakahanap ako ng doktor sa bayan. Isang espesyalistang pwedeng makatulong sa'yo. Naintindihan kung bakit nag-iilusyon ka ng mga ganitong bagay hanggang ngayon. Libre to. Sagot ko na ang lahat ng gastos. Kailangan mo lang sumama sa akin. Doktor? Espesyalista? Teka, iniisip mo bang nababaliw ako, Migo? Na nasisiraan na ako ng bait kaya kailangan ko ng espesyalista? Hindi. Hindi sa ganoon, Alexis. Makinig ka muna. Wala akong sinabing baliw ka. Gusto lang kitang tulungang maging normal ang takbo ng buhay mo. Gusto ko lang na harapin mo ang totoong mundo at huwag kang magtago sa likod ng mga nilalang na nasa isip mo lang. Wala kang alam, Migo. Walang nakakaalam sa inyo dahil hindi niyo siya nakikita gamit ang sarili niyong mga mata. Totoo si Gael. Bata pa lang ako. Kaibigan ko na siya. Siya lang ang nagtulong samahan ako at intindihin ako noong mga panahong kailangan ko ng kausap. Pwedeng totoo siya sa isip mo noon. Dahil bata ka pa at kailangan mo ng makakapitan. Pero lumaki ka na, Alexis. Kailangan mong harapin ang realidad na walang prinsipeng engkanto na magliligtas sa'yo mula sa mga nang-aapi sa'yo. Ako, nandito na ulit ako, di ba? Hindi na ako lalayo at pupunta sa ibang lugar, Alexis. Pwede mo akong... Nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Alexis, kasabay ng panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi ko ginustong saktan ang damdamin niya pero dala ng matinding kagusto akong magising siya sa katotohanan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinalikuran niya ako bigla at mabilis siyang naglakad papunta sa isang bahagi ng dingding ng kanyang kwarto. Buong diin niyang itinuro ang mga nakadikit na papel na matagal na niyang itinatago doon. Tingnan mo to. Tingnan mong mabuti, Migo. Bago mo sabihing baliw ako. Ano yung mga yan? Mga guhit ko yan. Ilang taon ko siyang iginuhit at pinag-aralan base sa kung anong totoong nakikita ng dalawang mata ko. Ayan, tingnan mo mukha niya. Tingnan mo ng maigi. Sinasabi mo bang yung lalaking yan si Gael? Oo, yan ang itsura ni Gael, Migo. Hindi lang siya basta-basta naninirahan lang sa isip ko. May sarili silang mundo at sariling baryo. Kagaya nitong sa atin. Totoo siya. Totoo sila. Alexis, mga drawing lang to. Pwedeng iguhit ng kahit na sinong tao ang anumang nasa imahinasyon nila. Kahit hindi yun totoo. Alexis, makinig ka sa akin. Hindi mo kasi naiintindihan dahil sarado ang isip nyo. Wala sa inyo nakakaintindi sa akin. Siya lang ang tumanggap sa akin. At mas totoo siyang kaibigan kaysa sa mga taong nasa paligid ko na walang ibang ginawa kundi saktan at tusgahan ako araw-araw. Alexis, nakikiusap ako sa'yo. Magpakumbaba ka naman at pakinggan mo ko. Kahit ngayon lang. Ginagawa ko to dahil mahalaga ka sa akin. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Gusto ko lang na maging maayos ka. Kung talagang mahalaga ako sa'yo, paniniwalaan mo ako. Pero hindi. Gaya rin nilang lahat, tingin mo sa akin ay isang nasisiraan ng bait na kailangang gamutin.
Lumabas ka na muna sa kwarto ko, Migo. Alexis, please. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag tayo mag-away ng ganito. Hindi ko sinasadya na. Sabi ko lumabas ka na ng kwarto ko! Umalis ka gaya ng ginawa mo noon! Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa doktor na yan dahil hindi ako baliw! At totoo si Gael! Kaya umalis ka na! Patawarin mo ako, Alexis. Hindi ko gustong saktan ang damdamin mo o iparamdam sa'yo mag-isa ka. Babalik na lang siguro ako bukas kapag kalmado ka na at kapag handa ka na makipag-usap. Pasensya ka na. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto niya at tahimik na isinara ang pinto. Rinig na rinig ko ang hagulgol niya mula sa loob na parabang mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ko ng mga sandaling yon. Ganon-ganon ang iyak niya nung malaman niyang aalis ako at magtatrabaho sa Maynila. Ilang taon na ang nakakalipas. Ayaw niya rin akong umalis noon pero wala akong magawa dahil kailangan kong kumita sa sarili kong pagod. Ayokong umasa sa pera ng mga magulang ko. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong bawiin ang lahat ng sinabi ko at sabihing nagkakamali ako. Pero alam ko sa sarili kong kailangan niyang harapin ng katotohanan para sa sarili niyang kinabukasan. Para akong nakikipagkumpetensya sa isang perpektong lalaki na hindi ko alam kung paano ko lalabanan. 5 araw. 5 araw akong parang hangin lang sa paningin ni Alexis. Kahit anong gawin kong pagpapapansin kapag dumadalaw ako sa kanila, hindi na talaga ako kinikibo. Sumubok akong tumulong sa gawaing bahay, nagigib ng tubig, nagsibak ng kahoy, pero wala. Hanggang sa sumapit ang 5 araw, hindi ko na talaga natiis. Nakita ko siyang nagwawalis sa bakuran nila ng hapong yun. Naglakas loob na akong lumapit, bitbit ang paborito ng pagkain na binili ko pa sa bayan. Umaasang sa pamamagitan nun, lumambot na ang puso niya. Alexis, tulungan na kita dyan sa pagwawalis. Medyo marami-rami din yung mga nalaglag na tuyong daon eh. Ako na mag-iipon sa isang tabi para masunog natin mamaya. Hindi na, amigo. Kaya ko na to. Konti na lang naman ito eh. Pumasok ka na lang sa loob, nandun si Kuya Bong. Gusto sana kitang tulungan eh. Tapos, may dala pala ako para sa'yo. Eto, duman kasi ako sa bayan kanina. Tapos naisip kita. Kaya bumili na rin ako. Hopyang munggo. Paborito mo to, di ba? Medyo mainit-init pa yan nung binili ko. Salamat. Pero busog pa ako. Ibigay mo na lang kay Kuya Bong sa loob. Alexis naman eh. 5 araw mo na akong hindi pinapansin. Alam ko namang nagalit ka sa mga sinabi ko nung huli tayo mag-usap. Gusto ko lang namang humingi ng tawad. Sorry na. Hindi ko naman sinadyang saktan ka o iparamdam sa'yong pinipilit kita. Nag-aalala lang talaga ako. Sorry na, please. Tanggapin mo na itong hopya, oh. Sige na, bunso. Tanggapin mo na yung dala ni Migo at patawarin mo na. Kawawa naman yan eh. Nandiyan ka na pala, pare. Kanina ka pa ba dyan sa pinto? Oo, at kanina ko pa pinapanood kung paano ka nagmamakaawa dyan sa kapatid ko. Alexis, pansinin mo na kasi yan. Tingnan mo nga ang mukha niya oh. Nangingitim na ang ilalim ng mata. Hindi yata nakatulog yung kakaisip kung paano ka susuyuin eh. Ilang gabi na sigurong binabangungot yan dahil sa konsensya. Grabe ka naman sa binabangungot, pare. Pero totoo, Alexis. Hindi talaga ako mapakali nitong mga nakaraang araw. Parang may kulang kasi kapag pumupunta ako rito. Tapos hindi mo ako kinakausap. Bati na tayo, ha? Sige na nga. Tatanggapin ko na tong hopya at patatawarin na kita. Pero sa isang kondisyon, Migo. Sana maintindihan mo ko. Oo naman, kahit ano. Ano bang kondisyon yan? Wag mo na ulit bubuksan ang usapan tungkol sa doktor na yan. Ayoko marinig na kinukumbinsi mo akong magpatingin sa espesyalista. Kung magkaibigan talaga tayo, rerespetuhin mo kung anong paniniwala ko. Maliwanag ba? Sige. Deal. Pangako, hindi ko na uulitin yon. Hindi na kita kukulitin tungkol sa pagpapadoktor. Oh, ayan, pati na kayo ha. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung pangako ni Migo, Alexis. Kaya wala na kayong dapat pag-awayan. O siya, maiwan muna kayong dalawa rito sa bakuran ha. Papasok muna ako sa kusina at magluluto na ako ng hapunan natin.
Napilitan man akong mangako, ginawa ko na lang din para lang wag nang magalit sa akin si Alexis. Hindi ko kasi talaga kayang makitang umiiwas siya sa akin. Parang titigil sa pagtibok ang puso ko kapag iniisip kong baka tuluyan na siyang lumayo at hindi na niya ako kibuin kahit kailan. Pagalis ni Bong para magluto sa loob, na iwan kaming dalawa sa likod bahay. Napansin kong nakatingala si Alexis at seryosong nakatitig sa kalangitan. Kahit hindi pa naman tuluyang madilim at unti-unti palang lumilitaw ang buwan. Ang lalim na yata ng iniisip natin ah. Kanina ka pa nakatingin dyan sa buwan. May inaabangan ka ba? Wala lang. Nakaka-relax lang kasing tumitig sa langit. Tsaka nabalitaan mo bang magkakaroon daw ng eclipse? Excited na nga ako eh. Ilang araw na lang kasi mangyayari na yun. Eclipse? Bakit mo naman inaabangan yun? Sabi sa mga usap-usapan dito sa baryo natin, malas daw ang araw na magkakaroon ng ganyan. Malas? Ano naman ngayon? Araw-araw naman akong malas, migo. Kaya okay lang yun. Sanay na ako sa kamalasan sa buhay. Kaya wala nang bago doon. Ay, Alexis. Bakit ba ganyan ka magsalita? Hindi ka malas. Sino bang nagsabi sa'yo niyan? Tatanggalan ko ng ngipin. Ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako eh. Masyado mo namang sineseryoso agad. Kasi hindi ko magandang pakinggan. Nandito naman kami ni Kuya Bong mo para sa'yo. Hindi mo kailangang isiping pinarurusahan ka ng tadhana. Oo na. Biro nga lang eh. Pumasok na nga tayo sa loob. Dumadami na yung lamok dito sa bakuran. Baka magkasakit pa tayo kapag nagtagal pa tayo dito. Tara na, baka tapos na rin magluto si Kuya. Oo nga. Medyo nangangagat na nga yung mga lamok eh. Tara na. Teka. May mga bisita yata kayo sa loob. Si Kadoming yata yung nakatalikod na yun, no? Kasama yung ibang tanod. Oo nga no. Ano kayang sadya nila kay Kuya Bong? At nagpasya sila dito ng ganitong oras. Medyo seryoso yata ang usapan nila ah. Tara, lapitan natin. Ganun ho ba, Kadoming? Nakakapagtaka naman ho yatang balitang yan. Wala naman pong nangyayaring ganyan dito sa baryo natin. Kaya nga kami nandito, Bong. Para bala ng bawat pamilya dito sa atin. Pinapaalalahanan lang kita. Mas maganda kung babantayin mong maigi ang si Alexis. Huwag mo siyang pababayaang mag-isa pumunta sa gubat o kahit ang iwan man lang ng mag-isa dito sa bahay. Magandang gabi po, Kadoming. Pasensya na po kung makikisali ako. Pero bakit po? May nakapasok po bang masasamang loob dito sa baryo natin? Oh, amigo. Nandito ka rin pala. Hindi. Wala namang nakapasok na masasamang loob dito sa atin pero mas malala pa doon ang nangyayari sa kabilang baryo. May mga bali-balita kasi ngayon na maraming mga kababaihang kaedad nitong si Alexis ang bigla na lang nawawala doon. At ang matindi pa dyan, pinaghihinalaan nilang ang mga babaeng yon. Kinuha daw ng mga aswang. Halos mapanganga ako sa narinig ko mula sa punong barangay namin. Aswang? Sa panahon ngayon? Parang hindi yata kapanipaniwala ang ganitong mga kwento. Nagkatinginan kami ni Alexis at nakita ko rin ang pagkabigla sa mga mata niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong makisali sa usapan nila. Dahil para sa akin, kalokohan lang ang mga pinagsasabi nitong si Kadoming. Naku paano niyo naman po nasigurado mga aswang ang kumukuha sa mga babae doon sa kabilang baryo? Baka naman po gawa-gawa lang yan ng mga taong gustong manakot. Hindi pa naman kami nakakasiguro, migo. Pero yan ang lumalabas na kwento base sa mga nakasaksi. May isang nakakita raw kasi doon nung mismong gabi na may nawalang babae. Ano naman po nakita ng witness na yon? Baka naman po anino lang ng ordinaryong tao. Tapos sa pagkamalan na halimaw dahil sa takot. Hindi raw, migo. Ang sabi ng nakakita, yung mga kumuha raw sa biktima, wangis tao pero may malalaking pakpak na parang paniki. Nakita rin daw niya ang pangit ng mukha ng nilalang na yon, na may malalaking pangil bago ito tuluyang lumipad, tangay ang biktima. Nakakapanindig balahibo naman po yung kinikwento nyo, Kadoming. Kung totoo man po yan, kailangan nga talaga nating magdoble ingat. Kaya nga kami nag-iikot ngayon, Bong.
Wala namang kasing masama kung mag-iingat tayo. Mabuti na yung handa kaysa sa huli tayo magsisi kapag may nangyari ng masama. O siya, mauna na kami ha. Marami pa kaming bahay na pupuntahan para magbigay ng babala. Opo ka, Domeng. Maraming salamat po sa pagpunta nyo rito at sa pagpapaalala. Asahan nyo pong mag-iingat kami dito. Babantayan ko itong kapatid ko. Tumango na lang din si Bong at nagpasalamat bago tuluyang umalis sina Domeng at ang mga tanod. Pagkasara ng pinto, nagkatinginan kaming tatlo. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Bong, pero para sa akin, masyadong malayo sa realidad ang aswang. Mas naiisip kong sindikato o masasamang tao ang may kagagawa ng pagkawalang iyon ng mga kababaihan. Pare, naniniwala ka ba talaga sa mga sinabi ni Kadoming? Aswang? Baka naman panakot lang nila yon para hindi gumala ang mga tao sa gabi. Ewan ko, Migo. Baka nagkakaroon lang ng ganung klaseng usapan dahil may balita ngang may magaganap daw na eclipse at masasaksiyan yun mismo dito sa lugar natin. Alam mo naman dito sa atin pamahiin lang ng matatanda yun. Yun nga rin ang naisip ko eh. Baka itinaon lang ng mga gumagawa ng krimen sa eclipse para mas lalong matakot ang mga tao. Mga sindikato siguro yung mga yun na nangunguha ng mga babae. Ay nako, tama na ngayong usapan tungkol sa aswang at mga sindikato. Nakakapraning kumain na nga lang tayo ng hapunan. Pare, sumabay ka na sa amin ha. Sobra namang sinain ko ngayon at masarap ang ulam natin. Naku pare, nakakaya naman. Pero ano ba yung niluto mong ulam? Ginataang alimango. Nagluto ako ng marami kasi alam kong paborito ito ni Alexis. Tsaka para makabawi na rin sa 5 araw mong hindi pagtulog ng maayos. O sige na, kumuha ka na ng plato. Umuwi rin ako sa amin ng gabing yun pagkatapos namin kumain at magkwentuhan. Pero kahit nasa loob na ako ng kwarto ko, magdamag kong inisip ang mga napag-usapan namin tungkol sa aswang. Hindi ako naniniwala sa kwentong barbero, pero nag-alala pa rin ako ng matindi para kay Alexis. Paano kung hindi pala aswang ang kumukuha sa mga babae, kundi mga totoong sindikato? Madalas pa namang tumakas si Alexis para magpunta at tumambay ng mag-isa doon sa gubat. Halos hindi talaga ako nakatulog, kakaisip. Kinabukasan, pagkagising ko pa lang, dumiretso na ako agad kina Bong. Gusto ko lang kasing makasigurong ligtas si Alexis dahil hindi ako pinatahimik ng pag-aalala ko. Pero gano'n na lang ang gulat at kaba ko dahil pagdating ko sa bahay nila, naabutan kong natataranta si Bong kasama sina Domeng at ang ilan pang mga tanod ng baryo namin. Pare, anong nangyayari dito? Bakit ang daming tao sa loob ng bahay nyo? Migo, pare, wala siya. Nawawala siya. Ano wala? Sinong nawawala, Bong? Umayos ka nga. Nawawala si Alexis, Migo. Huh? Kanina pang madaling araw siyang hinahanap nitong si Bong. Ano? Paano nawala? Ikagabi lang kasama pa natin siyang kumain ng hapunan ah. Yun na nga pag-uwi mo kagabi, simula nung pumasok siya sa kwarto, hindi ko na siya nakita. Hinanap ko siya kung saan pero wala talaga siya Pucha, isa naman pupunta yun. Hindi ko alam, Migo. Nagtanong na ako sa mga kapitbahay natin, kina Aling Nena, kahit dun sa tindahan sa kanto. Wala raw nakakita sa kapatid ko. Kalma lang kayo. Parang hindi kayo tunay na mga lalaki. Tutulungan namin kayo maghanap. Nagpadala na rin ako ng mga tanod doon sa kabilang baryo para magtanong-tanong. Baka sakaling napadaan doon si Alexis. Pare, yung gubat. Baka naman pumunta na naman siya doon sa gubat ng madaling araw. Alam mo naman yun, doon madalas tumatambay. Oo nga no. Baka nandun lang siya nakatulog. O kaya naligaw. Tara ka, Domeng. Samahan niyo kami sa gumat. O sige, tatawagin ko yung iba pang mga tanod para mas marami tayong maghanap. Magdala kayo ng mga itak. Baka may makasalubong tayong mamangis na hayop. Halos hindi na namin malaman ni Bong kung saan kami magsisimula. Binaliktad na namin ang buong baryo, nagtanong sa bawat bahay na madaanan namin. Pero pare-pareho ang sagot nila. Wala silang nakitang Alexis.
Dumiretso kami sa gubat kasama ang mga tanod, halos suyuri na namin ang bawat sulok, bawat malaking puno na madalas tambayan ni Alexis noong bata pa kami, pero kahit anino niya, wala kaming nakita. Nahalughog na namin ang buong gubat hanggang sa lumubog na ang araw, pero umuwi kaming bigo. Nasaan na ba yung batang yun? Gabi na. Panigurado akong gutom na yun. Kung nasaan man siya, baka napahamak na siya, migo. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, pare. Ligtas si Alexis, naniniwala ako. Paano hindi ako mag-iisip ng ganyan? Wala tayong nakikita kahit anong bakas niya sa gubat. Tapos, pumunta tayo sa mga pulis kanina sa bayan. Anong sabi nila? Kailangan daw munang umabot ng 24 oras ang pagkawala ng kapatid ko bago sila kumilos. Ano yun? Hintayin pa nilang may mangyaring masama sa kanya bago sila maghanap? Alam mo namang protocol nila yun, Bong. Wala tayong magagawa doon, kundi maghintay o ipagpatuloy ang paghahanap natin bukas. Hindi ko na kaya pang maghintay hanggang bukas. Paano kung totoo nga yung sinasabi ni Kadomeng? Paano kung kinuha nga ng mga aswang si Alexis? Pare, imposibleng aswang ang may gawa noon. Huwag mong ipasok sa isip mo yung mga kwentong barberong yun. May mas lohikal na paliwanag dito. Teka, Anong teka? May naisip ka ba? pare, yung mga damit niya. Damit? Anong damit ang sinasabi yung pare? Nung nakaraan, bago kami mag-away ni Alexis tungkol doon sa pagpapadoktor niya, nakita ko siyang nag-iimpake ng mga damit sa isang bag. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Sabi niya, nagliligpit lang daw siya ng aparador. Nag-impake? Bakit ngayon mo lang sinabi? O di kaya, nagles ang kapatid ko? Baka nakipagtanan. Yung nga rin ang naisip ko ngayon eh. Tara, tingnan natin yung kwarto niya. Dali-dali kaming pumasok sa kwarto ni Alexis at walang pag-atubiling naghalughog. Binuksan namin ang aparador niya at tama nga ang hinala ko. Marami sa mga damit ni Alexis ay wala doon at maging ang malaking bag na pinaglagyan niya ng mga luma raw na damit ay nawawala rin. Hindi aswang ang kumuha sa kanya. Kusa siyang umalis. Yun ang sigurado ko. Pero ang tanong, bakit at saan siya pupunta nang walang paalam? Migo pare, may nakuha ko. May iniwan siyang sulat dito sa ilalim ng unan niya. Anong nakasulat? Basahin mo, bilis. Eto. Sabi niya, Kuya Bong, huwag kayong mag-alala sa akin. Makikipiesta lang ako sa baryo ng isang kaibigan. Babalik din ako kaagad. Pagkatapos ng 3 araw, ligtas ako. Kaibigan? Makikifiesta? Bong, kanino naman makikifiesta si Alexis? Wala naman siya kaibigan dito o kahit sa kalapit na baryo ah. Wala siyang ibang nakakasama kundi tayong dalawa lang. Yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Sinong kaibigan ang tinutukoy niya? Putek. Huwag mong sabihin. O ano? May kilala ka bang kaibigan niya? Wala nga, pero... Migo, paano kung yung tinutukoy niyang kaibigan eh, yung imaginary friend niya, si Gael? Pare, imposible. Imaginary friend ka, di ba? Ibig sabihin, hindi totoo. Paano makikifiesta si Alexis sa isang taong nasa isip niya lang? Baka may nakilala siyang iba sa mga karating lugar na hindi natin alam. Imposible rin yun, Migo. Hindi lumalabas ng baryo si Alexis nang hindi ako kasama. Ang tanging pinupunta niya lang na mag-isa ay yung gubat. Hindi ko na alam, Bong. Gulong-gulo na ang utak ko. Pero isa lang ang sigurado, hindi ako titigil hanggat hindi natin siya nahahanap. 2 araw pa ang lumipas. 2 araw na puro paghahanap, pagtatanong at pagpapabalik-balik sa pulisya pero wala pa rin. Walang nakakita kay Alexis. Sobrang nag-aalala na kami ni Bong. Halos pareho na kaming ilang araw na walang tulog. Maitim na ang ilalim ng mga mata ko at hindi na rin ako umuwi sa bahay namin. Doon na lang ako nakikitulog kina Bong para mas madali kaming makapagplano kung saan kami maghahanap pagkagising. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya ang desperasyon. Pumasok ulit ako sa kwarto ni Alexis habang nasa labas si Bong. Pang ilang beses ko na yata itong ginawa. Kailangan ko talagang makahanap
ng clue. Baka may nakaligtaan kami sa sulat niya o baka may naiwan pa siyang ibang palatandaan kung saan ba siya nagpunta. Habang tinititigan ko ang mga drawing niya sa dingding yung mga mukha ni Gael na iginuhit niya, bigla akong may napansin sa sahig. Napatanong ako sa sarili ko kung bakit parang nakaawang ang parting yun ng sahig. Dahan-dahan kong binaklas ang nakaawang na piraso ng kahoy sa sahig. Sa ilalim nito isang maliit na espasyo, nakatago ang isang lumang notebook. Medyo maalikabok na ito pero nang buklatin ko, mga sulat kamay ni Alexis. Yun ang diary niya. Mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto para hanapin si Bong. Bong, pare. Nandito ka na pala. Tingnan mo to. May nahanap ako sa kwarto ni Alexis. Ano yan? Notebook? Saan mo nakita yan? Nakatago sa ilalim ng sahig niya. Diary yata to ni Alexis, pare. Tingnan natin yung pinakahuling pahina. Baka may isinulat siya bago siya umalis. Sige, buksan mo, bilis. Basahin mo kung anong nakasulat. Ay, ngayong araw, niyaya ako ni Gael. Inimbita niya akong dumalo sa piyesta ng baryo nila. Sa wakas, pagkatapos sa maraming taon, pumayag na siyang isama ako sa kanila. Ang totoo, gusto ko lang namang huminga saglit. Gusto ko magpakalayo-layo muna kahit ilang araw lang. Nakakapagod na rin kasi maging ako. Migo, ibig sabihin, si Gael nga yung kaibigang tinutukoy niya. Pare, hindi pa rin ako makapaniwala. Paano naging totoo si Gael? Paano siya makakapunta sa baryo ng mga engkanto? Hindi ko nga rin alam, Migo. Pero ito na ang pinakamalinaw na clue natin. Ang diary na mismo ni Alexis ang nagsasabi. Hindi siya naglayas. Sumama siya kay Gael dun sa gubat para makifiesta. Kung totoo man yan, paano natin siya susundan? Paano tayo makakapunta sa baryo nila? Nakailang balik na tayo sa gubat, pero puro puno at damo lang ang nakikita natin doon. May kilala ko. May makakatulong sa atin. Sino? Yung mga pulis ulit? Hindi nga sila naniniwala sa atin eh. Lalo na kapag sinabi natin sa mga engkanto sumama si Alexis. Hindi mga pulis, pare. May kilala akong matandang albularya. Si Inang Alba. Nakatira siya sa dulo ng barangay natin, malapit sa paanan ng bundok. Siya ang madalas lapitan ng mga taga rito kapag may mga kaso ng namamaligno o kaya nawawala sa gubat. Tagal mo rin kasing nawala rito, kaya hindi mo siguro siya kilala. Baka lang alam niya kung paano natin mabubuksan ang daan papunta sa baryo ni Gael. Wala na tayong ibang choice. Tara, punta na natin siya ngayon din. Wala na kaming inaksayang oras. Agad naming tinungo ni Bong ang dulo ng barangay sa isang maliit na kubo kung saan nakatira si Inang Alba. Matanda na ito, puti na ang buhok pero malinaw pa rin ang mga mata. Pagdating namin doon, agad naming ipinaliwanag ang nangyari kay Alexis at ipinakita ang huling isinulat niya sa diary. Inang Alba, tulungan niyo po kami. Nawawala po ang kapatid ko. Ang sabi po sa diary niya, sumama raw siya kay Gael, isang engkanto. Pumunta siya sa baryo nila para makipiesta. Gael, isang prinsipe mula sa lahi ng mga itim na duwende at engkanto. Matagal ko na rin naririnig ang pangalang yan sa mga bulong ng hangin sa gubat. Totoo ang hinala ninyo. Wala sa mundong ito ang kapatid mo, Bong. Kinuha na siya at itinawid sa kabilang ibayo. Kabilang ibayo? Ibig sabihin po ba? Totoo nga? Totoong may ibang mundo dyan sa loob ng gubat natin? Totoo. At ang baryong tinutukoy niya ay hindi basta-bastang baryo. Isa itong lihim na lugar na nabubuksan lamang sa mga natatanging pagkakataon. Lalo na kapag sumasapit ang duyog. Kung inimbitahan siya ni Gael, ibig sabihin, may basbas ang dalaga para makapasok. Paano po namin siya masusundan, Inang Alba? Paano po kami makakapasok doon para bawin ang kapatid ko? Handa po akong gawin ang lahat. Kahit magbuwis po ako ng buhay. Hindi madali ang gusto ninyong mangyari. Ang mga taong pilit na pumapasok sa mundo nila nang walang imbitasyon ay madalas na hindi na nakakabalik. Marami kayong makikita doon.
na maaaring hindi kayanin ng inyong isipan. Mga nilalang na akala ninyo ay sa kwento lamang nabubuhay. Mga tikbalang, kapre, aswang. Lahat sila ay nagtitipon-tipon doon kapag may pista upang pag-usapan na rin ang kapayapaang pinananatili nila. Aswang? Ibig sabihin po, totoo yung sinasabi ni Kaduming na aswang kumukuha sa mga babae sa kabilang baryo? Oo. Kinukuha nila ang mga dalaga upang gawing alay o kaya'y parusahan. Pero ang kapatid mo, dahil imbitado siya ni Gael, malamang ay may ibang plano sila para sa kanya. Hindi natin alam kung ligtas siya doon. Hindi tayo sigurado kung kakampi ba ang tinatawag niyang kaibigan. Parang awa niyo na po, Inang Alba. Bigyan niyo po kami ng paraan. Kailangan kong iligtas si Alexis. Siya na lang ang meron ako. Hintayin niyo ako rito. May kukunin lang ako sa loob. Pumasok si Inang Alba sa loob ng kubo niya at makalipas ang ilang minuto, lumabas itong may bitbit na maliit na kahong gawa sa makinis na kahoy. Pagbukas niya nito, nakita namin ang 2 lumang kwintas. Ang mga palawit nito ay yari sa itinding kahoy at may mga nakaukit na kakaibang simbolo. Kunin ninyo ito. Isuot ninyo. At huwag na huwag ninyong huhubarin kapag nakapasok na kayo sa gubat. Ano po ito, Inang Alba? Agimat po ba? Mga mutya ito na galing sa mismong puno ng balete sa pusod ng gubat. May kakayahan itong kumonekta sa enerhiya ng kabilang mundo. Kapag suot ninyo ito pagsapit ng takip silim, bukas kung kailan magaganap ang duyog, tutulungan kayo nitong makitang daan papunta sa baryo ni Gael. Ito rin ang magsisilbing proteksyon ninyo para hindi kayo basta-basta maamoy ng mga mababang uri ng engkanto bilang tao. Maraming salamat po, Inang Alba. Malaking utang na loob po namin ito sa inyo. Mag-iingat kayo. Tandaan ninyo, oras na makapasok kayo. Wala nang atrasan. Hanapin ninyo agad si Alexis at lumabas kayo bago matapos ang duyog. Dahil kapag nakabalik na sa normal ang buwan at araw, tuluyan na magsasara ang pinto ng kanilang mundo at may iwan kayo roon habang buhay. Pare, sigurado ka bang dito ang tamang pwesto para maghintay? Medyo madilim na rito sa parting to ng gubat eh. Dito madalas tumambay si Alexis Migo. Ito yung malaking puno na madalas siyang upuan kapag kinakausap niya yung Gael na yon. Nung mga bata pa tayo. Kung may lalabas mang pinto o lagusan papunta sa mundo nila, paniguradong dito yun malapit. Ilang oras pa kayo bago magsimula yung eclipse? Hindi na ako makapaghintay, pare. Gusto ko na makita si Alexis. Talaga nag-aalala na ako sa kanya. Sabi sa balita sa radyo, kaninang umaga, magsisimula raw ang eclipse bago mag-alas 6 ng gabi. Malapit na yon, kunting tis na lang. Paano kung pagsuot natin itong kwintas, tapos wala namang mangyari? Paano kung nagkamali lang ng intindi si Inang Alba sa diary ni Alexis? Pare, huwag kang ang nega dyan. Ito na lang natitirang pag-asa natin para makita ang kapatid ko. Kailangan nating maniwala. Basta, huwag mong isusot yung kwintas mo hanggat hindi pa tuluyang nagdidilim ang langit, ha? Oo, naintindihan ko. Putik, kinakabahan talaga ako, pare. Hindi ko alam kung anong mga pwedeng subalubong sa atin oras na makapasok tayo sa mundo nila. Kung totoo man yun. Ako rin naman, Migo. Kabang-kaba rin ako eh. Pero mas nangingibabaw ang takot ko para kay Alexis. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Habang naghihintay kami sa ilalim ng malaking puno, hindi ko mapigilang palihim na haplusin ang kwintas na hawak ko. Magaspang ang itim na kahoy at malamig ito sa balat. Totoong kinakabahan ako ng mga sandaling yon, pero gaya ni Bong, handa akong sumugal. Ilang minuto pang lumipas, unti-unti na naming napansin ang pagbabago sa paligid. Ang kaninang kulay kahel na kalangitan, dahan-dahang kinakain ng anino. Nawala ang mga huni ng ibon at insekto. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan ng buong gubat, kasabay ng biglaang paglamig ng simoy ng hangin. Pare, tingnan mo yung araw, oh.
Nagsisimula na ang eclipse. Oo nga. Sana talaga gumana tong plano natin. Ihanda mo yung kwintas mo. Sabi ni Inang Alba, kapag nagsingsing na yung liwanag ng araw, doon natin to isusuot. Sige, nakabantay lang ako. Teka. Ayun na Bong, pare. Halos pabilog na ang sakop ng itim. Isuot na natin. Bilis! Oh, eto na. Oh, pare, suot ko na. Nakasuot na rin sa akin, pare. Ipikit mo muna yung mga mata mo. Gaya ng bili ng albularya. At dumilat ka kapag naramdaman mong umiinit ang palawit ng kwintas. Oh, nararamdaman ko na pare. Umiinit na yung nakadikit sa dibdib ko. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Inaasahan kong madilim at ordinaryong gubat pa rin ang makikita ko dahil nga may eclipse. Pero pagmulat ko pala, ang halos umatras na ang dila ko sa gulat. Ang kaninang tahimik at abandonadong gubat ay biglang nabuhay. Tumambad agad sa amin yung mga bagay na hindi pala talaga nakikita ng normal na mata ng tao. Putik, Migo! Nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo, pare. Ang daming alino! Nakapalibot sa atin! Nakikita ko. Ang daming mga mata sa paligid. Lalo na sa likod ng mga puno. Nakatingin sila lahat sa atin. Binabantayan yata nila bawat galaw natin, pare. Anong mga nilalang yan? Hindi yan mga ordinaryong hayop. Ang lalaki ng mga mata at parang kumikinang sa dilim. Hindi ko alam. Basta, wag mo silang titigan ng diretso sa mata. Pagkaisipin nilang hinahamon natin sila. Paano tayo alis dito? Saan tayo pupunta? Baka sugurin tayo ng mga yan, oras na humakbang tayo. Pare, tingnan mo dun sa unahan. May isang dire-diretsyong daan. Parang wala naman yan dyan kanina. Malinaw naming nakita ang isang makipot pero tuwid na daang gawa sa makikinis at maliliwanag na bato. Para itong tumuturo papunta sa isang napakaliwanag na bahagi ng gubat na hindi namin napansin kanina. Ang magkabilang gilid ng daan ay napapalibutan ng mga kumikinang na paru-paro at napakaraming alitap-tap na tila nagsisilbing ilaw. Sa dulo nito ay may isang umiikot na liwanag, parang isang malaking salamin o lagusan na gawa sa tubig. Pero nakatayo ito sa hangin. Ito na siguro ang pinto papunta sa kabilang dimensyon. Yung lagusan ba sa dulang tinutukoy mo, pare? Oo. Sigurado akong yan na ang hinahanap natin. Yan yung pinto papunta sa baryo nila Gael. Tara na, lakarin natin. Baka biglang mawala yan kapag natapos ang eclipse. Daan-daan lang ang lakad. Huwag kang tatakbo at huwag kang lilingon sa mga anino sa gilid natin. Maging alerto lang tayo, pare. Hawakan mo yung itak mo para handa ka kung sakaling may biglang sumunggab sa atin. Hindi uubra ang itak dito, Bong. Lakad lang tayo ng diretso. Ayan na. Malapit na tayo sa salamin. Sabay tayo pumasok. Handa ka na ba? Handa na. 1, 2, 3. Tara na, pare. Walang pag-alinlangan kaming humakbang papasok sa lagusan. Pagdampi pa lang ng balat namin doon sa liwanag, nakaramdam ako ng parang malamig na hangin humigop sa buong katawan ko. Sa isang iglap nawala kami sa madilim na gubat sa baryo namin at napunta kami sa isang lugar na hindi ko akalain totoo. Ang lugar kung saan dumayo si Alexis para makifiesta. Tumambad sa amin ang isang sibilisasyon na kakaiba sa nakagisnan namin. Inilibot ko agad ang paningin ko para sanayin ang sarili ko sa paligid at para hanapin ang tanging pakay namin. Diyos ko! Nasaan tayo, Vigo? Nandito na tayo sa mundo nila. Totoo nga. Totoo lahat ng sinabi ni Alexis. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nag-iimbento lang ng mga bagay-bagay sa isip niya. Mali tayo. Para isiping may mali sa pag-iisip ng kapatid ko, pare. Tingnan mo yung mga bahay nila, Bong. Mga kubo rin. Pero hindi gawa sa ordinaryong kawayan at pawid. Oo nga. Parang gawa sa mga buhay na baging at nagkikislapang mga dahon. Ang gara ng mga bahay nila. Parang palasyo kahit maliit lang.
At tingnan mo yung mga tao. Kung tao mang matatawag yan. Nakikita mo ba yung mga dumadaan? Oo, ang tatangkad nila pare. Nakakatakot tingnan pero nakakamangha rin. Ang titikas sa mga katawan nila. Mahaba ang mga buhok. At yung mga tainga nila, matutulis sa dulo. Grabe. Hindi ko akalaing totoo yan. Para lang akong nananaginip. Sobrang gulat at halos hindi talaga kami makapaniwala sa mga nakikita namin. Ang mga nilalang na naglalakad sa paligid ay magaganda at gwapo, tila mga perpektong imahe ng mga tao. Pero may nakakakilabot na aura. Meron din naman kaming nakita sa kabilang dako ng mga ibang klase namang nilalang. May mga sobrang liliit at maiitim ang balat na parang mga ulikba. Habang ang iba naman sa malayo ay sobrang laking mga tao na animoy mga higanteng nagbubuhat ng mga buong puno para sa mga siga ng fiesta nila. Ang buong lugar ay may tumutunog na musika pero hindi namin matukoy kung saang instrumento nagmumula. Pare, medyo kinakabahan na ako. Kanina pa tayo nakatayo rito. Baka mapansin nilang ibang itsura natin. Yung kwintas natin. Sabi ni Inang Alba, proteksyon natin yan para hindi nila maamoy na mortal tayo. Pero iba pa rin ang suit natin. Ibang itsura ng mga tangi natin. Baka may makahalata. Kailangan nating mahanap agad si Alexis para makaalis agad tayo bago tayo sitayin ng mga nagbabantay dito. Saan tayo maghahanap? Ang laki ng lugar na to. Paano kung nasa loob siya ng isa sa mga bahay na yan? Maglakad-lakad muna tayo sa may gilid. Huwag tayong pupunta sa gitna kung saan marami nagkukumpulan. Busy naman sila lahat eh. Kuya Bong? Migo? Huh? Anong ginagawa niyo rito? Pareho kaming napatalon ni Bong nang marinig namin ang boses na yon. Paglingon namin nakita namin si Alexis, suot niya pa rin yung damit na dala niya nung umalis siya. Pero may nakasabit na kung ano-anong magagandang bulaklak sa buhok niya. Ligtas siya at mukhang walang galos. Tuwang-tuwa kami nang makita namin siyang nasa maayos na kalagayan. Kaya halos maiyak na si Bong nang lapitan niya ito. Alexis! Diyos ko, bunso! Ligtas ka! Salamat sa Diyos at nahanap ka namin. Alexis, pinag-alala mo kami ng sobra. Sandali, teka, bakit kayo nandito? Paano kayo nakapasok dito sa baryo ni Nagael? At bakit niyo ako sinundan? Anong bakit? Ilang araw ko nang nawawala, Alexis. Nababaliw na kami sa kahanap sa'yo dun sa atin. Oo nga. Hindi na rin kami natutulog at kumakain ng maayos. Kakaisip kung nasaan ka. Tapos nandito ka lang pala? Nakikifiesta? Ilang araw? Anong pinagsasabi niyo? Ilang oras pa lang ang nakalilipas simula nang umalis ako sa bahay natin. Nagsisimula pa nga lang yung paghahanda nila para sa fiesta dito eh. Ilang oras? Alexis, 3 araw ka nang nawawala sa mundo natin. Ibang takbo ng oras dito kumpara sa labas. 3 araw? Hindi totoo yan. Sandali pa lang ako rito. Alexis, kilala mo ba ang mga mortal na yan? Na nangahas pumasok dito sa aming baryo? Biglang tumahimik ang paligid sa bahaging yun nang may isang lalaking lumapit at tumabi kay Alexis. Dito na ako napatingin sa kanya. Napakagandang lalaki nito. Matipuno ang pangangatawan, matangkad ng di hamak kaysa sa aming dalawa ni Bong. Maputi at makinis ang balat, maging ang buhok nito ay kulay puti rin na umaabot hanggang balikat. Ang mga mata niya ay kulay asul. May mahahaba rin itong tengang patulis ang dulo at natural na kulay rosas ang labi nito. Kamukhang kamukha nga ito ng mga drawing ni Alexis na nakapaskil sa dingding ng kwarto niya. Sa lahat ng magagandang tao at nilalang sa lugar na yun, yung lalaking yun ang pinakagwapo sa lahat. Nakaramdam ako ng matinding pagkailang. Hindi ko rin naiwasang makaramdam ng insecurity sa kanya at mas lalong umakyat ang dugo ko sa ulo dahil sa selos nang makita kong nakakapit ang 2 kamay ni Alexis sa braso nito. Ikaw si Gael, tama? Ako nga. Ako si Gael. Ang prinsipeng magmamana ng pamumuno ng lahi ng mga engkantado sa kagubatang to.
Kayo mga mortal, paano kayo nakarating sa aming lupain? Wala ka nang pakialam kung paano kami nakarating dito. Ang mahalaga, kailangan na naming iuwi sa Alexis ngayon din. Iuwi? Wala pa sa kalahati ng aming pagdiriwang. Hindi pa siya maaaring umalis. Hindi pwede yun. Kapatid ko yan. Ibabalik namin siya sa bahay namin. Hindi siya pwedeng manirahan dito sa baryo nyo. Tama si Bong. Tao si Alexis, Gael. Hindi siya engkantadang katulad nyo. Hindi dito ang lugar niya, kaya kukunin na namin siya. Nakakatuwa ang inyong katapangan. Ngunit hindi ninyo naiintindihan ang sitwasyon. Wala kayong alam sa mga nagaganap sa labas ng inyong maliit na mundo. Anong hindi naintindihan? Nakinidnap mo ang kaibigan ko para dalhin at ikulong sa kung saang dimensyong ito? Lapastangan! Huwag mo kong pagbintangan ng ganyan, mortal. Dinala ko rito si Alexis, hindi upang ikulong, kundi upang siguraduhin ligtas siya mula sa panganib na nagbabanta sa inyong mundo. Panganib? Anong panganib ang sinasabi mo? Kuya, totoo ang sinasabi ni Gael. Pakinggan niyo muna siya. Huwag niyo siyang awayin. Inililigtas niya lang ako. Inililigtas saan, Alexis? Nandun naman kami ni Bong para ipagtanggol ka. Saan ka ba nanganganib? At kailangan itong engkantadong ito pa ang magprotekta sa'yo? Mula sa mga aswang na naghasik ng lagim sa mundo niyong mga mortal. Batid kong may naririnig na kayong balita tungkol sa mga nawawalang kababaihan sa inyong kalapit na baryo. Aswang? Hindi ba kwento-kwento lang yon? Hindi yun kwento lang, mortal. Yon ay katotohanan. Dati, kontrolado namin ang mga aswang na yun. Meron kaming mahigpit na kasunduan na hindi kailanman manggugulo ang mga uri nila sa mga tao. Ngunit tumiwalag sila sa kasunduang yon. Bakit naman sila titiwalag? Kung kontrolado niyo sila noon. Sapagkat hindi na mapigil ang mga aswang ang kalam ng kanilang sikmura. Ang uhaw nila sa dugo at gutom sa laman ng tao ay nanaig. Kaya naman ngayon, nagdeklara na ng gyera ang hari ng mga engkanto, ang aking ama, laban sa mga aswang na lumabag sa aming utos. Gera? Ibig mong sabihin naglalaban ang mga lahi nyo ngayon? Gano'n na nga. At bilang kapalit nun, nagpapalakas na rin ng kanilang puwersa ang mga aswang. Nagpaparami sila ng kanilang lahi upang matapatan ang aming puwersa. Dumarakip sila ng mga babaeng mortal, lalo na ang mga dalagang katulad ni Alexis. Para saan? Para kainin? Pampalakas? Para gawing punlaan, ginagamit nila ang mga katawan ng mga babaeng mortal upang magluwal ng mas maraming halimaw sa maikling panahon. Sila ang nagiging kagamitan sa pagpaparami ng kanilang lahi. Nanginig ang kalamnan ko nang marinig ko ang salitang punlaan. Ganoon din si Bong na halos mapahawak sa dibdib dahil sa matinding takot sa nalaman. Kung totoo ang lahat ng sinasabi nitong prinsipe ng mga engkanto, tama ang hinala ng kapitan namin. Ang mga nawawalang babae sa kabilang baryo ay kinuha nga ng mga aswang, pero hindi para patayin, kundi para pagmulan ng panibagong henerasyon ng mga halimaw. Napatingin ako kay Alexis na bakas din ang takot sa mukha ng mga sandaling yun habang nakakapit pa rin sa braso ni Gael. Yun ang dahilan. Kaya dinala ko muna rito si Alexis. Dito sa puder naming mga engkanto. Dito sa aming lupain. Mas mapoprotektahan ko ang matalik kong kaibigan laban sa banta ng mga aswang na uhaw at gutom sa dugo at laman ng mga tao. Dito, hindi sila maaaring makapasok nang walang pahintulot ng aming hari. Pero, paano ang buhay ni Alexis sa labas? Hindi naman pwede na habang buhay siyang magtatago rito sa mundo niyo. Hindi naman habang buhay, kapatid ng aking kaibigan. Oras na mapuksa na namin ang pinuno ng mga aswang at muling maibalik ang kapayapaan sa pagitan ng aming lahi. Maaari na siyang umuwi ng ligtas. Ngunit sa ngayon, ang paglabas niya sa kagubatang ito ay isang direktang pagpapakamatay. Lalo pat natukoy na ng mga aswang ang kanyang amoy. Alam nilang mahalaga siya sa akin na prinsipe ng mga engkantado. Kaya maaari nila siyang gamitin sa kanilang benepisyo. Naamoy nila si Alexis? Paano nangyari yun kung nasa bahay lang siya palagi?
Dahil isa siyang mortal na may bukas na kaisipan at damdamin sa aming mundo. Ang enerhiya niya ay kumikinang sa paningin ng mga halimaw sa dilim. Kung dadalhin niyo siya ngayon, pabalik sa inyong mundo, hindi matatapos ang gabi at darating sila sa inyong tahanan upang kunin siya. At kayong dalawang mortal, wala kayong sapat na lakas upang pigilan sila. Unti-unting nag-sink in sa utak ko ang mga sinasabi ni Gael. Gusto kong magalit. Gusto kong ipilit na kaya kong protektahan si Alexis laban sa kahit na anong banta. Pero sa harap ng isang katotohanang mas malaki at mas delikado kaysa sa inakala ko, nawalan ako bigla ng sasabihin. Napatingin ako kay Bong na noon ay balisa at halatang natatakot para sa buhay ng kanyang kapatid. Nandoon na kami para bawiin siya pero nalaman naming ang mismong pagbawi sa kanya ang pwedeng magpahamak sa kanyang buhay. Wala akong magawa kundi ang ikuyong na lang ang kamao ko habang nakatingin sa engkantong may hawak sa kaligtasan ng babaeng mahal ko. Gael, nakikiusap ako. Huwag mo muna silang pabalikin sa mundo namin. Kung totoo ang sinasabi mong nakaabang na ang mga aswang doon, siguradong mamamatay sina Kuya Bong. Oras na lumabas sila ng gubat. Dito na muna sila, please. Hindi yun maaari, Alexis. Ang baryong to ay para lamang sa mga kauri ko. Ang pananatili ng dalawang mortal na to rito ay labag sa aming mga batas at maaaring magdulot ng higit pang kaguluhan. Prinsipe Gael, o kung ano man ang dapat itawag namin sa'yo. Alam kong labag kami rito pero kapatid ko si Alexis. Hindi ko siya iiwan ditong mag-isa. At mas lalong ayokong umuwi kung alam kong may nakaabang na halimaw sa amin kung lalabas kami rito. Kung pwede sana, hayaan mo muna kaming manatili. Kahit hanggang matapos ang laban nyo. Pare, ano bang sinasabi mo? Kung ayaw niyang nandito tayo, pwede naman tayong umuwi. Mukha namang ayos lang si Alexis dito eh. And ang mahalaga, ligtas siya. Balikan na lang natin siya ulit kapag ayos ang lahat. Migo, pwede ba? Hindi nyo kayang mga aswang. Wala kayong laban sa kanila. Pakiusap, makinig kayo sa akin at magtago muna tayo rito. Gael, parang awa mo na. Para sa akin, pakiusap. Sige, susundin ko ang iyong hiling, Alexis. Mananatili ang iyong kapatid at ang lalaking to dito sa aming baryo upang masiguro ang kanilang kaligtasan habang kami ay nakikidigma sa labas. Makikidigma ka rin, Gael? Kitang-kita ko kung paano lumiwanag ang mukha ni Alexis nung pumayag si Gael. Halatang halata ang sobrang pag-aalala niya para sa kaligtasan naming dalawa ni Bong at higit sa lahat ang pag-aalala niya para sa prinsipeng engkanto. Nagkatinginan kami ni Bong pero wala na akong nasabi. Lalo lang akong nakaramdam ng panliliit. Para bang wala akong kwentang lalaki dahil hindi ko man lang kayang iligtas ang sarili ko at kailangan pang si Alexis ang magmakaawa para sa buhay namin. Pero sa totoo lang, hindi na yun ang inaalala ko ng mga sandaling yun kundi si Alexis. Dahil alam kong masyado siyang nag-aalalang kailangang umalis ni Gael para makipaglaban. Alam kong nasasaktan siyang isipin yun kaya nasaktan din ako para sa kanya. Dinala kami ni Gael sa isang maliit pero matibay na kubo sa gilid ng baryo nila. Maraming salamat, Gael. Pero paano kayo? Susugod kayo sa mundo namin para labanan ng mga aswang. Paano kung mapahamak ka doon? Huwag kang mag-alala, aking mahal na kaibigan. Ang aking amang hari ay kasama namin sa labang to. Hindi kami magpapatalo sa mga mababang uring halimaw na yun. Handa ring ipagtanggol ng aming mga kawalang lahi namin at ang iyong mundo. Mangako ka sa akin, Gael. Mangako kang babalik ka ng buhay. Hihintayin kita rito. Mag-iingat ka, parang awa mo na. Ipinapangako ko, Alexis. Babalik ako rito upang sunduin ka at ako mismo ang maghahatid sa iyo pauwi sa iyong tahanan. Oras na magiligtas ng lahat. Mag-ingat ka rito habang wala ako. Huwag kayong lalabas ng kubong to. Kami na ang bahala sa kapatid ko, Gael. Maraming salamat sa tulong mo at sa pagprotekta sa kanya. Mag-iingat kayo sa laban niyo. Grabe yung selos na nararamdaman ko habang pinapanood ko ang pag-uusap nilang dalawa. Ang mga tingnan nila
ang pag-aalala sa boses ni Alexis at ang mga pangako ni Gael. Parang tinutusok yung dibdib ko. Sa nakikita kong pagtitinginan nilang dalawa, pakiramdam ko ay isang malaking pader ang nakaharang sa pagitan namin ni Alexis. Siguro nga, hadlang lang ako sa kanila. Sa mundong ito at kahit sa mundo namin, parang si Gael lang ang laging bida. At ako ang epal na sumisira ng sandali nila. Pagkaalis ni Gael kasama ang kanyang mga kawal, naiwan kaming tatlo sa loob ng kubo. Tahimik at walang gustong magsalita sa amin nung una. Ay, sana nga. Matapos agad ang laban nila sa labas. Hindi ko pa rin talaga lubos maisip na nangyayari ang lahat ng ito sa atin. Parang nananaginip lang tayo ng ewan. Kuya, pasensya na talaga kung nadamay pa kayo. Kung sana hindi na lang ako umalis nang walang paalam, di sana hindi niyo ako sinundan pa rito. Kasalanan ko to eh. Nagmamadali na kasi si Gael nang sunduin niya ako kaya... Wala na yun, Alexis. Ang mahalaga ngayon, magkakasama tayo at ligtas ka. Yun naman ang ipinunta namin dito ng kuya mo. Ang masiguradong walang mangyayaring masama sa'yo. Tama si Migo Bunso. Hindi mo kasalanan to. Sadyang mapangalib lang talaga ang mga aswang na yun. Mabuti na lang at may kaibigan kang katulad ni Gael na handang tumulong sa atin. Oo nga. Kaibigan. Napakabait ng kaibigan mo, Alexis. Isang prinsipeng engkanto na handang isugal ang buhay para sa'yo. Siguradong mahal na mahal ka nun. Teka nga, amigo. Bakit para may kakaiba yata dyan sa tono mo? May pinupunto ka ba? Wala. Wala naman. Pasensya na. Napagod lang siguro ako. Uupo na sana ako sa isang tabi nang biglang may umalingaw-ngaw na napalakas na pagsabog sa labas ng kubo kung nasaan kami. Kasunod dito ang nakakabinging sigawan ng mga engkanto at ang mga nakakapanindig balahibong ungol ng mga halimaw na narinig din namin noon sa labas. Nagkatinginan kaming tatlo, agad na nanginig ang tuhod ko nang marinig ko ang pagkasira ng mga kalapit na kubo. Ano yun? Bakit parang may sumabog? Akala ko ba sa labas ang laban? Dito lang kayo. Sisilipin ko lang sa labas kung anong nangyayari. Migo, wag. Delikado. Baka kung ano mga nilalang yung nandyan sa labas, baka makita kanila. Kailangan nating malaman kung ligtas pa ba tayo rito sa loob, Alexis. Sandali lang ako. Titingin lang ako sa siwang ng bintana. Sasamahan na kita pare. Hawakan mo yung itak mo. Alexis, diyan ka lang sa sulok ha. Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Punyebas! Bong! Yung mga aswang! Nakapasok sila rito sa baryo! Halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang nangyayari sa labas. Nagkakagulo ang buong baryo ng mga engkanto. Ang mga aswang na kinikwento ni Kadomeng na may malalaking pakpak at nakapandidiring mga pangil ay umaatake sa mga natitirang sibilyan. Habang sumisilip ako, nakita ko ang isang sugatang kawal ng mga engkanto na gumagapang palapit sa kubo namin. Mabilis kong binuksan ang pinto. Hinila ko sa papasok at tinanong kung ano ang nangyayari. Ayon doon sa naghihingalong kawal, ang hari ng mga engkanto ay patay na. Napatay daw ito dahil may traidor sa mismong lipi ni Gael. Yung traidor na yon ang nagbukas ng lagusan para makapasok ang mga aswang sa mismong baryo nila habang wala si Gael. Bago pa makasunod ang hari. Patay ng hari? Paano yan? Nasaan na si Gael? Nasa mundo natin sila, Bong. Ibig sabihin, naiwan tayong walang proteksyon dito. Nalilang sila ng traidor na yun. Diyos ko, si Gael, paano kung patayin din nila si Gael dun sa labas? Alexis, unahin mo munang isipin ang buhay natin. Anong gagawin natin, Migo? Papunta rito sa kubo natin ang mga aswang. Panigurado, naamoy nila tayo. Lalaban tayo, pare. Wala tayong ibang pagpipilian. Kung mamatay man ako ngayon, sisiguraduhin ko magsasama rin ako ng aswang sa ukay. Hindi nila pwedeng galawin si Alexis. Hindi, Migo. Kuya, wag niyong gawin yan. Mapapatay kayo ng mga halimaw na yan. Wala kayong laban sa kanila. Bago pa man makapagsalita si Bong, isang napakalakas na kalabog ang sumira sa pinto ng kubo namin. Isang aswang na may mahabang dila at naglalaway na bibig ang sumugod papasok. Wala akong alam sa paglaban. Talyer at mga sasakyan lang ang ginagalawan ng mundo ko. Pero nang makita kong nakatingin ang halimaw na yon kay Alexis at handa itong sunggaban, biglang nawala ang takot ko.
napalitan ng matinding galit. Hinarang ko ang katawan ko at mabilis kong itinarak ang hawak kong itak sa balikat ng aswang. Umungol ito ng napakalakas at inihagis ako sa kabilang dulo ng kubo, dahilan para tumama ang ulo ko sa matigas na kahoy. Sumugod na rin si Bong para tulungan ako at pinagtataga ang likod ng halimaw. Migo! Kuya! Diyos ko! Tumakbo ka na! Alexis! Lumabas ka rito at maghanap ng pwedeng ibang pagtaguan. Kami nang bahala dito. Mamamatay kang halimaw ka! Layon mo si Alexis! Hindi ko kayo iiwan, kuya! Alexis, ano ba? Sabi na magtago ka na lang eh. Bitiwan mo yung suno, ano ka ba? Kailangan mong hintayin si Gael na makabalik. Hindi ba't nangako kayo sa isa't isa? Hindi! Sabay-sabay tayong aalis dito, Migo! Halos mabitawan ko ang itak ko nang makita kong sumugod si Alexis papunta sa isa pang aswang na papasok sana ng kubo. Iwinasiwas niya ang nagbabagang kahoy at pinalo sa mukha ang halimaw para umatras ito. Hindi na niya makayang makitang nasasaktan kami at napapahamak. Nakipaglaban siya sa tabi ko. Duguan na ang noo ko at nararamdaman ko na ang panghihina ng katawan ko dahil sa malalim na kalmot ng aswang sa aking tagiliran. Pero pilit pa rin akong tumayo para harangan ang mga halimaw na umaabot sa kanya. Sumisigaw na si Bong sa kabilang gilid dahil pinagtutulungan na rin siya ng dalawang aswang. Alexis, nakikiusap ako. Umalis ka na rito. Magtago ka na. Mamamatay ka kapag nanadili ka pa rito sa tabi ko. Huwag mo ko ipagtabuyan, Migo. Hindi ba sabi ko sa'yo sabay-sabay tayong lalabas dito? Sugutan ka na! Mamamatay ka kung hindi ako tutulong sa'yo! Ayos lang yun. Ayos lang na mamatay ako. Basta mabuhay ka lang. Yun lang ang mahalaga sa akin, Alexis. Ang kaligtasan mo. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Sira ulo ka ba? Anong silbi ng buhay ko kung mamamatay kayo ni Kuya Bong? Huwag kang magsalita ng ganyan! Tanggap ko na, Alexis. Tanggap ko na hanggang dito lang talaga ako. Sana maging masaya ka sa piling na Gael. Oo, alam ko magkaiba ang mundo nyo. Pero kung sa kanya ka masaya, tatanggapin ko. Sana alagaan ka niya. Dahil mukhang hindi ko na yun magagawa. Ano bang pinagsasabi mo? Maging masaya sa piling ni Gael? Nababaliw ka na ba? Kahit na nagkakagulo ang paligid at nakikipagbuno pa rin si Bong sa mga aswang sa kabilang bahagi ng kubo, parang tumigil ang oras sa pagitan naming dalawa ni Alexis. Nagtaka siya ng sobra sa mga sinabi ko habang umaagos ang dugo mula sa ulo ko. Tinitigan ko siya sa mata, naghahanap ng kasagutan kung bakit hindi niya maintindihan ang pilit kong ipinaparating. Sa isip ko, ito na yung huling pagkakataon na makakausap ko siya ng ganito kalapit. Hindi ba't boyfriend mo si Gael? Kaya ka nga sumama rito, di ba? Kasi mahal mo siya. Kasi siyang pinili mo kaysa sa akin. Boyfriend? Migo, napakatanga mo. Matalik na magkaibigan lang kami ni Gael. Hanggang doon lang yon, wala nang hihigit pa doon. Magkaibigan? Pero lang kita mga tingin nyo sa isa't isa kanina. Alos ayaw mo siyang bitawan. At siya lang ang palagi mong tinatawag. Mahalaga si Gael sa akin dahil siyang naging sandigan ko. Siya yung nandyan noong mga panahong wala akong matakbuhan. Siya yung dumamay sa akin noong mga panahong sobrang lungkot ko. Noong mga panahong bigla ka na lang umalis para magtrabaho sa ibang lugar at iniwan mo ako, Migo. Siya lang ang naging kausap ko. Huh? Ikaw lang naman ang lalaking gusto ko noon pa man. Kaya hindi ka pwedeng mamatay ngayon, Migo. Wala kang karapatang iwan ulit ako. Sinasabi ko sa'yo. Alexis. Hindi ka pwedeng sumuko. Dahil wala akong ibang gusto makasama habang buhay kundi ikaw. Ikaw lang, Migo. Matutulala sana ako sa mga narinig ko kung hindi lang dahil sa aswang na mabilis na lumipad papunta sa direksyon namin. Pero imbis na takot o panghihinang mararamdaman ko noon, parang may sumanib na boltahe ng kuryente sa buong katawan ko. Parang biglang nabuhayan ng sigla ang bawat kalamnan ko dahil sa rinig kong pag-amin mula sa mismong labi ng babaeng pinakamamahal ko. Wala silang relasyon ni Gael. Ako ang gusto niya. Ako ang gusto niyang makasama habang buhay. Sa isang iglap, nawala ang sakit ng mga sugat ko. Umakyat lahat ng dugo ko sa utak ko at naramdaman ko ang kakaibang tapang na hindi ko pa naramdaman buong buhay ko. Migo, sa likod mo! May 5 pang aswang na paparating! Migo, mag-ingat ka! Ang dami nila! Diyan ka lang sa likod ko, Alexis. Akong bahala rito. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Huwag kang magpapakamatay! Parang awa mo na! Hindi ako mamamatay, Alexis. Ngayon pa ba? Pare, saluhin mo to!
Nasaluko ang matulis na sibat ng mga engkanto na inihagis ni Bong. Ramdam ko ang kakaibang gaan at balanse nito sa kamay ko. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas pero nung sumugod ang 5 aswang ng sabay-sabay papunta sa amin, hinarap ko sila ng walang ni katiting na takot. Una kong tinarakan sa dibdib ang aswang na pinakamalapit sa akin. Hinugot ko agad ang sibat at iwinasiwas ito paitaas na saktong humiwa sa lalamunan ng pangalawang halimaw na tatalon sana sa akin. Sumugod ang pangatlo at pang-apat pero ginamit ko ang itak sa kaliwang kamay ko para putulin ang braso ng isa, sabay saksak ng sibat sa tiyan ng kasama nito. Ang huling aswang na sobrang laki ay tinanggang kagatin si Alexis, pero mabilis akong tumalon at ibinaon ang sibat sa likod nito hanggang sa tumagos sa mismong dibdib. Napatay ko silang lahat. 5 aswang, sunod-sunod na bumagsak sa harapan ko. Migo! Migo, Diyos ko! Buhay ka! Mabutit ligtas ka! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako mamamatay. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa atin. Grabe ka pare. Parang sinapian ka na kung anong espiritu dun 5 aswang tinumba mo mag-isa. Para sa kapatid mo, pare. Lahat gagawin ko. Kahit 10 pa yan. Siraulo ka talaga. Pinagalilan mo ako ng sobra. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin. Hindi siya mawawala sa iyo, Alexis. Pinatunayan ng lalaking to ang kanyang katapatan at pagmamahal niya sa iyo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sabay-sabay kaming napalingon sa labas ng nawasak naming kubo nang marinig namin ang malalim na boses na yon. Dumating si Gael kasama ang napakaraming kawal. Duguan din ang prinsipeng engkanto, pero bakas sa kanyang tindig ng isang mandirigmang nanalo sa labas. Mabilis na nagapi ang mga natitirang aswang sa loob ng baryo dahil sa pagdating nila. Nangibabaw ang grupo ng mga engkanto. Nanalo sila, tuluyang nalipol ang mga halimaw na nagtangkang sumira sa kapayapaan. Nagkatinginan kami ni Gael at sa pagkakataong yun wala na akong naramdamang selos o insecurity sa kanya. Napatunayan ko sa sarili ko na kahit mortal lang ako at walang kapangyarihan, kaya kong ibuwis ang buhay ko para sa babaeng mahal ko. Magpahinga muna kayo rito, Migo. Ligtas na ang paligid natin ngayon. Umuwi na lamang kayo pabalik sa inyong mundo kapag nakabawi na kayo ng lakas. Salamat, Gael. Tinabo nga at Alexis. Nakatulog na nga doon sa loob dahil sa sobrang pagod at takot sa nangyari kanina. Pero, pwede ba tayo mag-usap sandali? Batid kong marami kang katanungan. Ano ang nais mong malaman, mortal? Diretsahan na, Gael. May nararamdaman ka ba para kay Alexis? Mahal mo ba siya? Mahalaga pa bang malaman mo ang sagot dyan? Lalo na ngayong nagkaamina na kayong dalawa. Gusto ko lang kasi malinawan. Kaibigan ka niya. Pero ibang nakikita ko sa mga mata mo. Mga bata pa lamang kayo. Ikaw nang tinatangi ng puso niya, Migo. Ikaw ang palaging bukang bibig na Alexis sa akin sa tuwing kami ay magkausap at magkasama. Alam ko yun. Narinig ko mismo sa kanya kanina. Pero ang tanong ko, ikaw ba, Gael? Mahal mo ba siya? Oo. Mahal na mahal ko si Alexis. Noon pa man, siya na ang nagmamay-ari ng puso ko. Kung ganon, bakit hindi mo siya ipinaglaban? Bakit hindi mo ginawa ng paraan para mapasaya siya? Prinsipe ka ng engkanto. Madali lang siguro yun sa'yo. Dahil bilang isang tunay na nagmamahal, wala akong ibang hiling kundi ang makita siyang tunay na masaya. At alam kong sa'yo lang yun matatagpuan ang kaligayahan ng aking kaibigan. At isa pa, sadyang napakakomplikado ng aming sitwasyon. Magkaiba ang aming mundo, kaya sapat na sa akin ang mahalin siya sa malayo at bantayan siya habang buhay. Pareho pala tayo ng naisip, Gael. Handa rin sana akong ipabaya sa sa'yo kanina. Kung ikaw talaga ang lalaking mahal niya. Kung hindi lang siya biglang umamin sa akin. Naunawaan ko. Pareho nating hangad ang kabutihan at kaligtasan niya. Kaya naman, ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Maraming salamat, Gael. Pangako, aalagaan ko siya ng higit pa sa buhay ko. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng ginawa mo para sa kanya.
Doon ko napagtanto na totoong mahal nga ni Gael si Alexis. Nakita ko ang sinseridad sa mga mata niya nang sabihin niya yun. Nawala lahat ng galit at inis ko sa kanya at napalitan iyon ng matinding respeto. Magkaiba man kami ng mundo, pareho lang kami ng nararamdaman para sa isang babae. Kaya naman nagkasundo kami ng gabing yun. Kinabukasan nang makabawi na kami ng lakas ni Bong at Alexis, tinupad na nga ni Gael ang pangako niya. Siya mismo at ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang kawal ang naghatid sa amin pabalik sa Lagusan. Hanggang sa makarating kami ng ligtas sa labas ng gubat at doon mismo sa bahay ni na Alexis. Hanggang dito na lamang ang maaari kong lakbayin. Ligtas na kayo rito. Wala na ring mga aswang na susubok na lumapit sa inyo. Maraming salamat sa lahat, Gael. Utang namin sa iyong buhay namin. Lalo ng buhay nitong kapatid ko. Wala nga naman, Bong. Masaya akong nakatulong sa inyong pamilya. Alexis, mag-iingat ka palagi. Gael, maraming salamat. Paano ba yan? Doon na kami sa bahay. Dulawin mo ako minsan ha. Huwag mong kakalimutan ang best friend mo dito. Patawad, Alexis. Ngunit marahil, ito na ang huli nating pagkikita. Ah, bakit? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba matalik tayong magkaibigan? Totoo yun. Ngunit dahil sa mga nangyari, masyado nang magiging komplikado kung maglalabas-masok ako sa inyong mundo para lang makipagkita sa iyo. Lalo na sa ngayon, ako na ang papalit sa trono ng pumanaw kong ama. Kailangan na ako ng aking nasasakupan upang muling itayo ang aming baryo. Ganun ba? Naiintindihan ko. Marami ka ng responsibilidad bilang isang hari. Mamimiss kita, Gael. Mamimiss ko yung kaisa-isa at matali kong kaibigan. Ako rin, Alexis. Paalam. Bago magpaalam si Gael, nakita ko mismo kung paano niya niyakap ng napakahigpit si Alexis. Tumalikod na lang muna ako at hinayaan ko silang magkaroon ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Bibigyan ko ng respeto ang matalik na magkaibigan kahit na aaminin kong medyo nakaramdam na naman ako ng kaunting selos nang makita kong may ibang lalaking yumakap sa Alexis ko. Pag-alis ni Gael pabalik sa loob ng gubat, nakita kong umiiyak si Alexis. Doon niya sinabi sa akin ang naging dahilan ng pagpapaalam ng engkanto. Inalo ko siya at niyakap ng mahigpit. Ipinangako ko sa sarili ko ng mga sandaling yon na pupunan ko ang naiwang puwang ni Gael sa buhay niya at hindi na siya kailanman iiyak ng mag-isa. Pero sa isip-isip ko alam kong palusot lang ni Gael yung tungkol sa pagiging hari niya. Alam kong ayaw lang ni Gael na maging mitsa siya para magkalamat pa ang namumuong relasyon namin ni Alexis. Kaya siya na mismo ang kusang lumayo. 5 taon na ang lumipas simula nang mangyari ang lahat ng yon. Sa ngayon, masayang-masaya na kaming nagsasama ni Alexis bilang mag-asawa. Oo, pinakasalan ko siya pagkalipas ng 2 taon naming pagiging magkasintahan. Sa tulong ng naging kita ko sa itinayo kong negosyo, nabayaran na rin namin ng buo ang pagkakautang ni Bong kina Stella. Kaya tuluyan na silang nakawala sa anino ng pang-aapi ng pamilyang yon. Nakita ko rin kung paano unti-unting namukadkad at nagbago si Alexis. Yung dating mahiyain, walang kumpiyansa sa sarili at laging nakayukong dalaga, ngayon marunong nang lumaban at ngumiti ng buong buo. Hindi na rin sumampa ng barko si Bong dahil itinuloy na lang namin ang pagtatayo ng talyer sa bayan at kinuha ko siyang kasosyo sa negosyo. Biniyayaan kami ni Alexis ng 2 malulusog na anak, isang babae at isang lalaki. Napakasaya ng pamilya namin, pero paminsan-minsan kapag naglalaro ang mga anak namin sa bakuran, lalo na kapag dapit hapon, patakbo silang papasok ng bahay at masayang magkikwento. May nakita raw silang isang napakagwapong lalaki na may maputing buhok na nakatayo malapit sa mga puno. Nakangiti raw ito at kumakaway sa kanila. Minsan nga may dala-dala pa silang kakaiba at napakagandang bulaklak na kumikinang
at hindi naman tumutubo sa baryo namin. Bigay raw nung lalaking may matutulis na tenga. Imbis na matakot, magaan na magaan daw ang loob ng mga bata sa kanya. Kapag naririnig ko yon, nagkakatinginan na lang kami ni Alexis at lihim na napapangiti. Alam kasi namin na si Gael yun. Alam kong hanggang sa mga sandaling ito, tinutupad pa rin niya ang pangako niya. Pinoprotektahan niya pa rin si Alexis at ngayon, pati ang mga anak namin mula sa malayo. Nawala na ng tuluyan yung inis at selos ko sa kanya at napalitan na yon ng napakalalim na pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa prinsipe ng mga engkanto, baka matagal nang nawala sa akin ang babaeng nagbigay ng kulay at kumumpleto sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagbabasa at pagbibigay buhay sa karanasan namin. Sa mga nakikinig, nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi sa mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Pero para sa akin, hindi lahat ng nagtatago sa dilim ay masama. Minsan, nagbabantay lang sila sa mga taong pinakamahalaga sa kanila. Muli, ako po si Migo. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo, Migo, sa pagbabahagi ng napakagandang kwentong ito. Isang kwentong nagdala sa atin sa hangganan ng ating sariling realidad, patungo sa mundong hindi nakikita ng ating mga mata. Sa unang dinig, marahil marami sa inyo ang magsasabing katang-isip lang ang lahat ng ito. Aswang, engkanto, mahirap na namang paniwalaan kung hindi mo pa mismo nararanasan. Ngunit gaya ng lagi kong sinasabi rito, hindi porket hindi natin nakikita ay hindi na ito totoo. May mga hiwaga ang mundong ito na mas mabuting irespeto na lamang kaysa piliting alamin pa. Pero higit sa mga kababalaghan at labanan ng mga aswang at engkanto sa gubat, ang kwento ni Migo, Alexis at Gael ay kwento ng dalawang napakahalagang bagay na madalas nating makalimutan. Ang tunay na pag-ibig at pagpapahalaga sa sarili. Kaya sa inyong mga nakikinig, lalo na sa mga nakakaramdam na hindi sila sapat, na naiisip nilang wala silang halaga dahil sinasabi ng iba, sana maging inspirasyon sa inyo si Alexis. Huwag niyong hayaan ang paningin ng ibang tao na magdikta ng inyong halaga. May isang taong darating, o baka naman nasa tabi-tabi niyo lang at hindi niyo lang napapansin, na makikita kung gaano kayo kahalaga. At sa mga nagmamahal, matuto tayo kina Migo at Gael. Magmahal ng tapat, lumaban kung kailangan at matutong magparaya kung yun ang ikaliligaya ng taong mahal natin. Sa huli, ang pag-ibig pa rin ang pinakamalakas na mahika sa lahat. Ito ang nagtatawid sa dalawang magkaibang mundo at ito rin ang magpapanalo sa atin sa anumang laban. Pero bago po tayo tuluyang matapos sa episode na ito, may isang maliit na pabor lang po sana kung hihilingin sa inyo, mga mahal naming listeners. Napansin po kasi namin nitong mga nakaraang buwan, masyado nang dumadami ang mga tao at iba't ibang pages at channels na kumukuha at nagnanakaw ng ating mga kwento. Ina-upload nila ito sa iba't ibang platforms at inaangkin ang mga videos na kinuha lang nila mula sa channel natin. Kaya naman po nakikiusap kami sa inyo na sana wag po nating tangkilikin ang mga ninakaw na videos na ito. Pinaghihirapan po ng gusto ng ating buong team ang bawat kwentong napapakinggan nyo rito, kaya nakakalungkot na may mga taong basta-basta na lang umaangkin sa ating mga pinagpaguran. Kung may makita po kayong nag-re-upload ng ating mga contents ng walang paalam, malaking tulong po kung tutulungan nyong i-report agad ang mga ito. Maging mapanuri po sana tayo at mag-ingat kung sino ang ating pina-follow at sinusubscribe sa social media. Tiyakin po natin na dito lang tayo sa official channel nakikinig at sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-unawa, pagmamahal at pagiging tapat na tagapakinig. Kayo po ang lakas ng channel na ito.
Muli ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na pagsapit ng dilim. Dahil hindi natin alam kung sinong tahimik na nagbabantay sa atin. Magandang araw at muli maraming salamat sa inyong palagiang suporta at palagiang pakikinig.